Good day mga idolo. So for today's video ay magdidikit lang tayo ng carbon style sticker dito sa ating gas-gas na headlight. Pero bago ang lahat, kung hindi ka pa nakasubscribe ay mag-subscribe ka na at hit mo na rin yung notification bell para ma-update ka sa mga next video na i-upload ko. At kung magugustuhan mo naman itong ating video ay bigyan mo naman ako ng like, and kung may violent reaction ka ay i-comment mo na lang sa baba. So, simulan natin to. Let's go! So, bago ang lahat ng pagbabaklas at pagdidikit ay papakilala ko muna sa inyo ang motor na nabili namin. So, this is Yamaha SAR 153. So, kung makikita nyo, red and silver with black. Pero yung ibang specification ay sa iba nyo na lang hanapin dahil hindi naman to talaga review ng motor. Then, ito nga yung mga accessories sa motor na nailagay ko or napalitan ko. So, unahin ko na yung handle grip nya and yung side mirror. Yung side mirror nya is yung stock is rounded pa, kaya medyo hindi na rin maganda yung salamin at puro gas-gas na. So, pinalitan ko na. And yung phone holder, so I expected na black siya pero gold yung dumating, pero pininturahan ko siya ng silver. So ito yung right handle grip, Rizoma handle grip. So medyo madumi na kasi, saka matigas na yung dati, kaya pinalitan ko na rin. At ito yung right side mirror, so medyo malaki talaga siya, kaya saktong sakto siya dito sa motor. So lahat ng accessories na meron dito is nilink ko na lang sa description. So next natin itong gas tank protector. So medyo may mga gas na siya, so I decided na bumili nito para kahit paano matakpan siya, no. Then ito nga yung tire valve cap or pito, rocket pito. Ayan, so feeling ko nakakadagdag siya ng angas ng motor kapag may maayos na pito. Then ito ang side cover ng tank. So medyo gas-gas na siya, so mapapansin pa rin yung gas-gas niya. Ang ginawa ko is niliha ko lang siya and pininturahan ko ng silver. So hindi ko na rin nalagay yung decals niya kasi mahirap bumili ng para dyan lang, kaya okay na rin naman yung kinalabasan. Saka nga pala, nakapagpalit na rin ako ng interior ng gulong sa likod and nakapagpa-change oil. And ito nga pala yung mga issue ng motor nung nabili namin. So second hand namin siya nabili. At ito, marami nga siyang gasgas. Ito yung headlight niya, sobrang laki ng gasgas niya, kaya I decided na lagyan siya ng sticker. Then ayan yung tapalodo, gasgas din. Saka ito, yung gasgas niya sa side tank cover is malaki din, kaya ayan, sabi ko nga kanina ay niliha and pininturahan ko rin siya. So spray paint lang yung ginamit ko dito, then clear spray paint din para medyo kuminis. So hindi pa rin kinaya yung mga gasgas niya, kaya medyo halata pa rin. So eto ring seat side cover niya ay basag na rin. So hindi ko pa alam kung anong pwede kong gawin dito para masaayos at wala pang idea. So nung binili namin to is kasama na tong box na to, pero meron pa rin siyang issue, medyo maluwag siya at naka-hinge na lang siya. So inayos lang namin yung hinge niya. Then naglagay kami ng support sa likod para kahit papano ma-stable yung pagbuka niya. So etong issue na to sa tapalodo ay paling talaga. So from version 1 to 3 ay ito na yung malaking issue niya, kahit naka-align naman yung gulong niya. So ayan, makikita natin pantay naman yung pag-a-align ng gulong, pero paling pa rin yung tapalodo niya. So hindi ko alam kung sa manufacturer na yung problem dito. Sunod natin yung choke. So nung nakuha namin to is putol na yung choke. Ang ginawa ko is tinanggal ko na lang yung cable na nakakabit sa choke, kaya wala na yung cable housing niya. So yung choke is pininturahan ko rin, ayan yung kulay red. Kaso pagkabit ko is nasira din yung pintura, kaya ganyan ang kinalabasan. Ito ring cable housing ng accelerator is putol na. Ayan, makita natin parehas na putol. So dalawa yung cable niya, isang patulak, isang pahatak, ganun. Pero yun, di ko alam yung mechanism niya kung ba't dalawa. Pero ayun, yung isa naka-disable na, pero ayun, gumagana pa rin naman.
So isang issue rin is nag-overflow sa carburetor, sa carb. Ayan. Nabulol pa, pero ayan, pagka papatayin or ipopark is in-off ko lang yung switch nya, yung sa tank switch ng gasolina para hindi nag-overflow. And ito, palitin na yung pork oil seal nya. So tumatagas na yung langis nya dito sa pork. So palitin, pero wala pa akong pampalit, kaya hindi ko pa siya maasikaso. And etong mga ilaw na to, so blinking light siya, kaya I decided na tanggalin na rin kasi alam ko huli sa LTO kapag nagbi-blink yung mga ilaw. Tapos etong isa ay sa likod, blinking rin siya, so bawal din siya, kaya inalis ko. So eto na ata yung pinakamabigat na problema dito sa motor, or yung issue dito sa motor. So gumagana naman lahat, odometer nasa 11k pa lang. So gumagana rin yung speedometer, pati yung RPM nya, pati yung mga lights, signal lights, and yung high and low. Pero etong nasa gitna, yung fuel, lagi siyang nasa red. Hindi ko alam kung paano solusyonan yan. Pero yun, lagi lang siyang walang gasolina. Pagbaklas ng headlight at pagkabit ng sticker. So sa pagbaklas, kailangan lang ng Allen key, Allen wrench. Ayan. Hindi ko alam yung size niya, pero ayan, multi-tool na yung ginamit ko para pwedeng palitan kung hindi kasya. So ito wrench na 10mm yung size, nakalagay kasi kaya alam ko. So ayan, yung dalawang side para sa Allen wrench, and for sa baba naman yung isang 10mm na wrench. So ayun lang, tatanggalin lang yung loob, pati yung sa mga ilaw. Ayan. Baklasin na rin to, ito, saka ito. So ang kailangan lang naman natin is puro Phillips screw. Ayan, puro Phillips screw lang siya. So ito lang kailangan natin, Phillips screw, positive or Phillips screw. Alright, nakita ba? Ayan, basta Phillips screw. So ang dumi nyo. Ilang taon na rin ata hindi nalinis to eh. So ayan, tanggalin muna natin yung ibang parts, para ito lang kasi ititira natin. Ayan, makikita natin yung gasgas niya. Alright, ito, mahirap na palitan to eh. Ayan siya. Baklasan ulit, unahin lang natin yung windshield dito sa taas. Meron lang siyang 4 na tornilyo sa taas. At ayan, then etong side cover nung headlight, so tornilyo lang din siya, nakatornilyo lang din siya sa loob, pati yung pinakailaw, yung sa may lagayan ng bulb. So ayan, napakadali lang tanggalin. So simulan natin sa pagdidikit ng sticker. Ang ginawa ko is tinanggal ko muna yung kalahati, tapos sa gitna ko siya sinumulan. So ito yung mga ginamit ko, isang cutter, yung card na matagal nang hindi nagamit or kahit anong card, tapos hair blower kasi wala ako nung gun heater na pang dikit talaga ng mga sticker, pero okay naman siya, nagamit naman siya na maayos, napakinabangan naman. So ayan, pero may special participation pa yung gunting kasi yung mga malalaking part is ginugunting ko na para mas madali. So ayan, medyo mabuting ting siya kasi hindi siya flat lang, may mga angle na dapat ay nilalapat mabuti kasi may part na nagkakabukol-bukol siya. So ginagamitan lang siya ng blower. Pwede siyang angatin ulit, tapos ipaplat mo siya ulit gamit yung blower then yung card. So medyo matagal siyang gawin kasi yung bawat kanto is medyo doon ako nahihirapan talaga. Pero okay naman, makikita niyo mamaya kung ano yung kinalabasan kung ano yung mga naging issue. Pero ayan, malapit na matapos yung unang side, then
maya maya yung kabilang side naman. So ayun nga, tapos na yung kabilang side at sa kabilang side naman tayo. Para dito, inuunti-unti ko lang tanggalin yung papel niya sa likod ng sticker. Kaya hindi na masyadong malikot yung pag-stick niya. Pero kahit ganun, medyo nahirapan pa rin. Medyo tumagal pa rin talaga yung didikit ng sticker dito. Dahil ayun, nalulukot pa rin siya. Kasi nga, hindi flat yung pinagdidikitan. Pero ayun, okay naman siguro yung kinalabasan. For me, okay naman yung kinalabasan niya. Konting tiyaga lang. Makakaraos din kapag tinaga mo lahat ng bagay, di ba? Pero ayan, unti-unti lang ulit hanggang sa matapos na. At kapag natapos na, satisfying naman siya kahit pa paano. So, dito sa part na to ay finishing na lang siya. So, yung mga maliliit na kanto-kanto na lang yung inaayos ko. So, medyo matrabaho itong kanto-kanto na to kasi maliliit siya. Tapos, madali siyang bumukol. Pero, ayan, nakakatuwa rin siya gawin. Nag-enjoy akong gawin siya. Ayan, sa pagdidikit ng sticker. So, ayan, matatapos na rin siya. Marami pa rin siyang bukol-bukol at hindi ko pa rin naayos totally. Pero, hindi naman siya masyadong mahalata kasi nakatago naman. Kaya hinayaan ko na. And eto nga, pagkatapos, makikita yung mga bukol-bukol sa mga kanto. Pero nasa likod naman yan, kaya hindi ko na masyadong pinansin na. Pero yun, ang hirap rin niyang itiklop sa loob. Parang nagbabalot kasi, no? Pero ayan, okay naman na yung harap niya. Then, may isa lang siyang naging problem. Ito nga, dahil bitin yung sticker, meron siyang hati sa gitna. Sa gilid, ayan, sa pinakababa. Pag malayo naman, hindi naman siya masyadong halata. So, okay rin. Tapos, ayan, balik na tayo sa pagkabit. Unahin lang yung park light and yung pinaka headlight na ikabit. Tapos, sa dalawang yung allen, then sa baba. Yung sa baba, meron siyang adjustment para kung gusto mong itaas or ibaba yung ilaw niya, pwede siyang ma-adjust. So, as a result, ayan. This video, thumbs up. And yun, thanks for watching. See you on my next vlog. Bye bye.